Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang mangyayari ngayong natanggal na si Giselle sa Apex bilang CEO? Tuluyan na kayang makuha ni Morgana at Madam Chantal ang lahat sa kanila? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, dahil sa sinabi ni Regan kay Annalyn na may gustong sabihin sa kanila si Chang Susan pero hindi pa pala nito nasasabi. Ipinagtaka ito ni Annalyn dahil wala naman nasasabi o nababanggit sa kanila si Chang Susan kung ano ang sasabihin nito sa kanila. May kutob si Annalyn na may tinatago sa kanila si Chang Susan kaya ipinag-alala niya ito. Nalaman niyang umalis si Chang Susan sa cafeteria kaya agad nagpasama si Annalyn kay Regan na sundan nila si Chang Susan para alamin kung saan ito nagpupunta. Nararamdaman kasi ni Annalyn na may kakaiba sa mga kinikilos ni Chang Susan sa mga nagdaang araw kaya dali-daling umalis ang dalawa. Sa labas naabutan nila si Chang Susan na may kausap sa telepono. Nakiramdam muna silang dalawa. Habang si Chang Susan kausap niya ang taong nagrekomenda sa kanya sa isang manggagamot para magpatingin siya. Ayaw kasi ni Chang Susan ipaalam kay Lynette at Annalyn ang pinagdadaanan niya dahil ayaw niyang makabagdag pa siya sa mga alalahanin at problema ng mag-ina. At iniiwasan niya na hindi maging isipin pa siya ng dalawa. Maya-maya sumakay ng taxi si Chang Su kaya agad nila itong sinundan. Sinubukan ni Annalyn na tawagan ang lola niya para tanungin kung nasaan ito. Nagsabi si Chang Susan kay Annalyn na may bibilin lang daw siya na ipinagtaka ni Annalyn dahil nahuli niyang nagsisinungaling sa kanya si Chang Susan. Kaya mas lalong nag-alala si Annalyn at sa tingin niya ay may problemang tinatago talaga ito sa kanila. Ramdam ni Annalyn na kailangan ng tulong ni Chang Susan pero hindi siya nagsasabi sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano yon. Nang makarating si Chang Susan sa bahay ng manggagamot, agad siyang nagpakilala dito na siya ang kaibigan ni Chayong na nagrekomenda sa kanya. Nagbabaka sakali kasi si Chang Susan na mapapagaling siya ng manggagamot ang bukol na iniinda niya tulad ng kwento ng kaibigan niya. Nagsabi naman ang manggagamot na oo, inaantay ko talaga ang pagdating mo dahil nasabi na sa akin ni Chayong na pupunta ka daw. Napangiti naman si Chang Susan at maya-maya habang nag-aayos ang manggagamot ng mga gagamitin niya, nagsabi ito kay Chang Susan na maghubad na po kayo. Nagulat si Chang Susan kung bakit siya nito pinaghuhubad. Ipinaliwanag ng manggagamot kay Chang Su na kailangan niyang hubarin ang damit niya para makita at magamot niya ito ng maayos. Samantala sila Annalyn at Regan ipinagtaka nila nang malaman nila kung bakit sa isang manggagamot nagpunta si Chang Susan. Napaisip si Annalyn na baka nga may sakit itong si Chang Susan at pilit niya itong tinatago sa kanila. Pumasok ang dalawa na ikinagulat naman ni Chang Susan nang makita niya si Annalyn at Regan. Hindi malaman ni Chang Susan kung ano ang gagawing paliwanag niya sa dalawa. Kaya agad nagtanong si Annalyn kung ano ang ginagawa mo dito, Lola. May sakit po ba kayo? Bakit kailangan mong magsinungaling? Sunod-sunod ang naging tanong ni Annalyn kay Chang Susan. Kaya walang nagawa si Chang Susan kay Annalyn kundi ang ipagtapat ang tungkol sa sakit niya. Labis-labis ang pag-aalala ni Annalyn kay Chang Susan kung bakit hindi ito nagsasabi na may pinagdadaanan pala siyang sakit. Napaiyak si Chang Susan dahil alaw yung makadagdag pa siya sa mga problema at gastusin nila kung sakaling malala na ang sakit niya. Kaya nagbaka sakali siyang sa manggagamot na lang pumunta. Saka sinabi ni Chang Susan kay Annalyn na breast cancer ang sakit niya. Nagulat si Annalyn sa ipinagtapat sa kanya ni Chang Susan. Samantala sa conference room, ikinagulat ni Giselle pati na si Robert at Doc Ray ang naging desisyon ni Morgana na alisin siya sa pagiging CEO ng Apex at hindi ito matanggap ni Giselle. Nagsabi si Giselle na hindi maaari ang gusto mong mangyari dahil lang sa ginawa ko sa iyo
ay tatanggalin mo ako sa posisyon ko sa Apex? Pero naging matigas din si Morgana kay Giselle. Ipinamukha niya dito na siya ang may malaking share sa Apex kaya kayang-kaya niyang gawin ang gusto niya kung may nagkamaling isa man sa mga board members niya. At dahil sa hawak ni Morgana ang buong board, napagkaisahan nila na tuluyan nilang tanggalin si Giselle bilang CEO ng Apex. Galit na lumabas ng conference room si Giselle kasunod si Robert. Habang si Morgana naman ngiting tagumpay dahil nagawa niyang tanggalin si Giselle sa Apex. Kaya nagsasaya si Morgana at Madam Chantal dahil naging tagumpay sila sa ginawa nila kay Giselle, kaya naisipan tawagan ni Madam Chantal si Nusi G. Nagtaka naman si Nusi G kung bakit napatawag ang Mama Chantal niya at mukhang nasa good mood ito. Masayang nagsabi si Madam Chantal kay Nusi G na sabihin na lang natin na umaayon ang mga plano natin sa lahat ng bagay dahil tuluyan nang tinanggal ni Morgana si Giselle sa Apex at unti-unti nang nawawala ng karapatan ang mga tanyag sa Apex at makukuha ko na ang lahat sa kanila, sabay tawa ni Madam Chantal. Nakikinig lang si Nusi G sa mama niya dahil may iniisip din siyang plano na gagawin dahil hindi siya papayag na si Morgana lang ang makinabang. Kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilin niya ang mga gawain ng dalawa. Siya ang tutulong kila Lynette para sabihin ang totoong pagkatao ni Morgana. Hindi pa din maialis ang galit ni Nusi G kay Morgana dahil sa ginawa nito sa kanya. Kaya habang nagsasaya ang dalawa, nag-iisip naman si Nusi G kung papaano niya magagawa ang plano niya kay Morgana. Samantala sa opisina ni Giselle, hindi niya matanggap ang ginawang pagtanggal sa kanya ni Morgana bilang CEO ng Apex. Hindi mapakali si Giselle at halos sumabog ito sa galit. Pilit naman pinapahinahon ni Robert si Giselle sa mga nangyayari. Sinabihan niya si Giselle na hindi pa ito ang katapusan. Pwede pa natin iapila ang desisyon para hindi kanila tuluyang tanggalin. Galit na sinagot ni Giselle si Robert na hindi siya magmamakaawa para sa desisyon nila. Hindi pwedeng tanggalin ang posisyon ko dito sa Apex at hindi ko gagawin ang magmakaawa kay Morgana dahil ang papa ang nagpakahirap dito sa kumpanyang ito. Nagugulat naman si Lynette sa nakikita niya kay Giselle habang nagpupuyos ito sa galit. Hindi din niya alam kung papaano niya ito matutulungan sa mga nangyayaring hindi maganda. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang mga tauhan ni Morgana na ikinagulat nila kaya nagtanong si Giselle kung sino ang mga ito. Nagsalita ang isang lalaki at sinabi nito na inutusan lang sila ni Morgana dahil kailangan ng umalis ni Miss Giselle dito sa opisina. Hindi naman nagustuhan ni Robert ang sinabi ng lalaki dahil nabastusan ito sa pananalita niya, kaya galit na sinuntok ni Robert ang lalaki. Nagulat naman si Giselle at Lynette sa ginawa ni Robert at biglang umawat ang isang lalaki kay Robert. Nagsabi si Robert na hindi aalis dito ang kapatid ko, ngunit hindi nagpapigil ang mga tauhan ni Morgana na paalisin si Giselle sa opisina niya. Tuluyan na kayang matanggal si Giselle bilang CEO ng Apex? Ano ang pinaplano ni Nusi G kay Morgana? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.